Naku, eto meron na naman po. Anong araw na ba ngayon? Ano na diyan sa Ay 28. Puta ina, 28 pala diyan. Unang kaarawan ng dating Pangulong Duterte sa loob po ng piitan mga bossing, 'no? Unang kaarawan ng dating Pangulo sa dahig, mga kababayan. Kasi 27 dito sa amin, eh, sa inyo 28 na. Oh, meron na naman po silang pagsasagawa. Hindi ko na ho ilalayo yung ano, pangalan. Alam niyo na po kung ano ang ibig sabihin nito. Another mautog na naman po mga bossing. Mm. Etong mga sitwasyon na ito, yung mga ganyang kaarawan ng dating Pangulong Duterte, ginagamit na lang po niyan, eh. Yung mga tao na malapit na po na mga maoblo, kasi iba ang gobyerno ngayon. Walang patawad ang gobyerno ngayon na imbestigahan yung mga gumagawa ng mga pagsasamantala sa ating bayan. Ano daw ho ito mga bossing? Birthday commemoration of President Rodrigo Duterte daw po. President, former, lagyan niyo naman ng former. Kasi hindi na presidente yan eh. O baka doon sa selda niya, presidente siya. 'Di ba? Pero presidente ng Pilipinas, eh si Pangulong Bongbong Marcos na po. Ano daw po ang gagawin dito sa pagdaraos na ito? Ang protest assembly against the impeachment of Sara Duterte. Para do'n naman pala. Akala ko naman, eh, talagang magdidiwang para ano, para kay dating Pangulong Duterte na birthday. 'Yun pala, kukuhanin yung simpatya ng mamamayang Pilipino. "O halika kayo, dumalo kayo dito sa birthday ng dating pangulo." 'Yun pala, eh, gagawa na naman nung protesta para hindi matuloy ang impeachment ng Vice Presidente. Mukhang maganda ito. 'No? Mukhang maganda ang vlog natin mamayang gabi mga kababayan. Bakit po? Malamang ang title ng ating magiging vlog mamayang gabi ho mga bossing ay, Nilangaw. Nilangaw, 'di ba Sir Paulo? Oh, parang hindi pa tayo sanay. 'Di ho ba? Parang hindi pa ho tayo sanay mga kababayan. Simula po nung nandiyan pa si dating Pangulong Duterte at paulit-ulit na, nagmamautog ho sila mga bossing, eh, lagi naman pong wala ng taong pumupunta dun, 'no? Siguro po dahil na din, nagsawa, napagod sa kakapakinig ng fake news ng dating Pangulong Duterte. Sasabihin, oh, meron tayong bangag na presidente. Meron tayong presidente, na nasa listahan ng PIDEA. Tapos sasagot ang PIDEA, "Wala po, hindi po totoo." Tapos kinabukasan sasabihin na naman ng dating presidente, oh, "Wala naman akong sinabing bangag, wala naman akong sinabi gumagamit, 'no? Eh, baka patayin ako ni Marcos." Oh, big ngayon 'no, kayo kapagka gano'n, dati kayong sumusuporta, 'no? Tapos pinapainan kayo ng, walang kakuwenta-kuwenta at hindi katotohanan na mga sinasabi, tapos kinabukasan babawiin. Mawawalan ho talaga kayo ng gana do'n. Pero sige, tulungan na ho natin sila mga kababayan kasi ngayong araw na ito, eh. Baka mamaya walang pumunta, tulungan na ho natin sila i-promote ang protesta, and protest assembly against the impeachment of VP Inday Sara Duterte. Bakit kayong mga DDS, ano, nahihiwagaan ako sa inyong mga putang ina niyo. Hindi, oo. No, hirap na nga ho silang ipaliwanag ang side ng Vice Presidente. Wala na nga pong mga maging depensa na masabi, mailaban, 'no, etong mga DDS para kay Vice Presidente. Wala na pong maidahilan. Yung tipo bang ako nagsasalita ako dito halos 1 oras araw-araw. Wala man lang silang "Mark, mali ka." No? "Mark, yang, sinasabi mo sa impeachment ng Vice Presidente, ganito yan." Oh, wala silang maigano'n. Hindi ba kayo nagsasawa sa kasasabi ng, "Mark, bayaran ka. Mark, adik ka. Mark," hindi ba kayo nagsasawa ng gano'n? Alam niyo, para magkaroon kayo ng laban, lalong-lalo na sa mga, sumusuportang vlogger sa pangulo, 'no, at sa gobyerno, hayaan niyong marinig yung ano, yung dahilan, yung,
ano tawag dito, depensa ng ikalawang, pangulo. 'Di ho ba? 'Pag narinig ninyo, aralin ninyo. Tapos saka kayo sumugod dito sa channel ni Mark Ramos, tsaka niyo sabihin, "Mark, mali ka, ganito." Oh, 'di ba? Meron kayong masasabi, meron kayong, maipanglalaban dito sa mga sinasabi namin o dito sa sinasabi ko. Eh, hindi ho, eh. O tignan niyo kahit na wala silang maidahilan, maipangharang sa atin, eh, ang gagawin nila magprotesta na lang po. Wala din mangyayari diyan. Sa protesta ninyo pagkatapos niya uwian lang din kayo. Huwag niyong kalimutan na maglinis doon sa lugar kung saan kayo pupunta. Oh, 'di po ba? Oh, ngayon mga bossing, paano ko nasabing parang mautog lang din ho ito mga kababayan, sino ba yung isa sa promotor? Hmm, sino ba yung isa sa nangunguna ho mga boss chief amo, sir? Eh, 'di ba si Boss B? Hmm, si Bot sinong Boss B? Aba kayo nagpaano niyan, eh. Si Boss B bahala na kayo kung ano ibig niyong sabihin o ano ang tingin ninyong kahulugan nung Boss B. Oh, ang sabi ni Boss B mga kababayan, pahayag, sumali daw, 'no, magprotesta at magkalat sabi ni Luisa Radaza Quijano. Eh, yan naman po lagi ang ginagawa ng mga DDS, eh. Tapos sabi nung iba, "Naku may binibigay diyan sa mga 'yan." Sabi ni Sir Paulo, "Half court na lang, hiwa-hiwalay pa." Tapos sinabi mong, etneb lang ho ang pupunta dun, Oh, oh, si Boss B, may pahayag daw po si Boss B. Boss B, 'no, pahayag ni Boss B, makilahok sa birthday commemoration ni Presidente Rodrigo Duterte. Presidente, ewan ko kung bobo kayo, hindi na 'yan ang presidente natin, eh. Former, lagyan niyo naman ng former, 'no? Dating pangulo ako, lagi ako gumagalang pa din ako, 'no? Kahit hindi na ako sumusuporta, gumagalang ako. Pero Presidente Rodrigo Duterte, dehins na mga boy, 'no? Lagyan niyong former, okey. Oh, si Boss B, pahayag ni Boss B makilahok sa birthday commemoration ni President Rodrigo Duterte. Pagkilala sa isang magaling na Pilipino at matapang na pinuno ng bansa. Hindi daw kasali na pag-usapan yung matapang kapag China ang kalaban. Ano, 'no? Kasi, inieba sinasabi ng dating pangulo, pupunta daw siya doon sa West Philippine Sea, itarak ang bandila ng Pilipinas, mag-jet ski daw. Wala namang nangyari, 'no? Parang naging aso-aso lang tayo, eh, parang naging aso-aso lang ho ni Xi Jinping mga kababayan, eh. 'Di ba? Kasabay nito ang protest assembly laban sa impeachment ni VP Inday Sara Duterte. Ah, yun pala talaga. Kasi ho mga kababayan, kapag na-impeach bakit ho eto sila Boss B maiingay po at talagang gustong-gusto nila na mapahinto yung impeachment ng Vice Presidente. Kahit hindi pa naririnig ng mamamayang Pilipino, yun pong mga, depensa nila o hindi pa nakikita ng mamamayang Pilipino yung ebidensya. Kasi po, eto na lang ang natitira nilang pag-asa. Kapag ang Vice Presidente ho, mga kababayan, na-impeach, ibig sabihin um, na sa mga susunod po na mga ano tawag diyan, election, hindi na siya puwede at hindi na siya makakalahok po. O biruin mo, si Roque, mga bossing, opo, si Roque, kailan mo matapik ang oil crisis sa Pilipinas? Eh, wala pa dito, oh. Bukas, sige, mamayang gabi. Balik ka dito 'no, mamayang gabi. Oil crisis ang ita-topic natin. Dito muna tayo, no, birthday ng dating pangulo, dapat ang dating Pangulong Duterte ang topic natin. Si Roque, mga kababayan, iniintay ang pag-upo ng Vice Presidente sa 2028, 'no? Umaasa na yung mga kaso niya at yung sakaling makukulong siya, mapawalang sala siya. Si Boss B, mukhang ang inaabangan din nito, ang Vice Presidente na manalo sa 2028, baka yung mga di umano na mga kwari niya
ay mahinto sa pag-iimbestiga. Ano po, si Chavit Singson, oh, 'di ho ba? Sino pa? Yung ibang mga senador pa ho, mga kababayan. 'Di po ba? Yan ang mga nag-aantay sa Vice Presidente. Kaya po hindi sila titigil na maggagawa nitong mga kagaya nitong mga protesta ho nila, 'no? Kahit wala na pong pumupunta, kahit na half court na nga lang, half court na nga lang ho, mga kababayan, hindi pa mapuno. Kaya ito ho, pasalamat kayo sa'kin mga DDS. Bakit? Eh, biruin mo, oh, iniaano na namin, ina-a-announce na namin yung pagtitipon na gagawin ninyo, oh, 'di ba? Oh, saan daw ho ito? Saan daw po makikilahok, saan pupunta para doon sa ano, sa laban sa impeachment ng Vice Presidente bilang paninindigan laban sa pamumulitika, panggigipit at pang-aabuso ng kapangyarihan. Puking inang 'yan. Paul paulit-ulit naman yung mga pinagsasasabi nito. Panggigipit, pamumulitika, pang-aabuso sa kapangyarihan. Biruin biruin mo naman 'no, mga kababayan, yun pong mga hearing doon sa Kongreso nung mga, panahon po na pinatawag ang Office of the Vice President kasama po yung mga staff nila. Yung mga staff na po nila, yung mga nadudulas tapos sasabihin pang-aabuso sa kapangyarihan, panggigipit. Wala na bang ibang dahilan na maisip? O kailan daw po ito? Mangyayari daw po ito sa Marso 28, ngayong araw mga DDS. Ay putik na 'yan. Isuot niyo na yung mga panglamay ninyo, isuot niyo na mga DDS yung mga pang-ano niyo, mga pang, huling ano ninyo, huling hinga niyo, 'di ba? Anong oras daw kayo pupunta? 4:00 ng hapon daw. O 'yan, Marso 28, 2026. Huwag niyong kakalimutan, mga DDS, magdala ng tarpaulin. Bakit? Huwag niyong kakalimutan, birthday ng dating pangulo ang pupuntahan ninyo, 'di ba? Tarpaulin, 2 kandila. Eto na naman tayo, Mark. Tarpaulin, hindi. Siyempre ipagdadasal niyo din na 'wag ma-impeach ang Vice Presidente. Ipagdadasal niyo din yung kaarawan ng dating pangulo. 'Pag walang kandila, eh, baka hindi dinggin 'yan nung mga pagdadasalan ninyo na minumura dati ng dating Pangulong Duterte. At least kahit papaano may 2 kandilang puti sa gilid nung tarpaulin, 'di ba? 2 kandila tapos lalagyan niyo kunyari nagbaon kayo, humba. Oh, 'wag naman 'yan, humba. Eh, sa ano 'yan, sa dahig 'yan, mamaya humba, si humba ang sunod natin, mga kababayan. Nagbaon kayo ng chupageti, 'di ba? Si Roque mahilig po sa spaghetti si Roque, mga kababayan. Magbaon kayo ng spaghetti tapos may puto sa dalawa, tapos merong mga ano, Shanghai roll. Ayos na 'yan. Lagyan niyo ng soft drinks, itatapat niyo 'yon. Saan? Doon sa tarpaulin ng dating Pangulong Duterte. Eh, bakit gano'n, Mark? Alay ang tawag do'n. Para para yung pagdarasal ninyo pakinggan. Oh, 'di ho ba mga kababayan, saan niyo po nakikita 'yon? 'Pag may padasal po, oh, 'di ba? May alay. Kung ano yung handa, kung ano yung nasa lamesa, ilalagay doon sa harap ng picture. O 'di po ba kung meron kayong mga prutas diyan, may mga ano, isasamahan niyo din ang prutas. Eto pa, last na ano ko sa inyo, last na payo ko sa inyo, lagyan niyo noong favorite na inumin ng dating Pangulong Duterte. 'Di ba Danilo Espejo at Transformer? Ay naku, ayos na 'yan. Magpadala ng kandila at bouquet ng flowers at lapida. Uy! Uy! Sandali, sandali, maghunos dili ka. Wala hong lapida, mga kababayan. Ano po, wala hong lapida. Okey na yung handa nila, yung chupageti o spaghetti, tapos samahan ng 2 kandila. Tapos samahan noong
pinakapaborito ng dating Pangulong Duterte na inumin ho, mga kababayan, para, umabot sa taas. 'Di ho ba, mga bossing? Oh, gano'n kasimple. Ngayon ho, mga kababayan, etong si Jesus Palsis. Si Jesus Palsis, oo, nagbabati ho, mga bossing, 'no? Bumabati, hindi pasensya na ho, minsan yung Tagalog ko sali-saliwa ho, nagbabati. Bumabati po kay dating Pangulong Duterte, mga kababayan. Ano sabi niya dito? "Happy birthday Rodrigo Roa Duterte. May you be tried and convicted soon by the ICC." Grabe naman 'to si Jesus Palsis. Binati nga ng, pa-birthday. Gusto naman ma-convict 'no, ng ICC. "I wish you more birthday and may you live a long life so you can pay for your sins in prison. Dahil mahal ang gasolina, mas bawal ka na talagang umuwi. Walang uuwi." Totoo, sabi sabi kasi, mga kababayan, kagaya ng mga airline company, buti ako nakapag-book na ako ng ticket namin papunta diyan sa Estados Unidos, 'no. Kasi nagmamahal po, tumataas yung mga presyo nung krudo, lalo na, yung ano, yung, gasolina ng eroplano. Naku po! Eto problema nila, 'no? Mahihirapan talagang iuwi ang dating Pangulong Duterte kapagka humaba pa 'yan. Bakit 'to? Ma mahal nga yung gasolina ng eroplano, mga kababayan. Kaya nagbabawas nung mga flight ho.